Naka-rebuild talaga siya. Pantay dito. Nandito. Hindi yung mababa dito. Dito tayo kukuha ng sukat ng gilid ng blade. Talagang kuha yung pagkakas dito. So mga kanalids, kung kayo ay katulad ko rin na mahilig sa woodworking, mahilig mag-DIY, gumawa ng mga cabinet, mga wardrobe, TV console, kung panoorin yung video ito para magkaroon tayo ng konting idea kung paano ko talaga gamitin ito or kung may plano kayong bumili ng power tools para sa woodworking. So ito ay nabili ko sa online, ito po ay hindi sponsor. Actually, meron siyang napuksan ko na ito, meron din siyang katamang manual. Ito nga pala ay ang Powerhouse 2,200 watts. So tamang-tama ito para sa mga matitigas na kahoy. Kasi mataas ang wattage niya. Ibig sabihin nun, pag mataas ang wattage, halimbawa katulad ito, 2,200 watts, mas madali siya makaputol ng mga matitigas na kahoy. Unlike sa mga 1,850 watts, mga ganun, pwede na ng ganun, pero mas maganda nga kapag depende sa wattage yun. Mas mataas ang wattage, mas maganda para sa mga matitigas na kahoy. Actually, pareho lang naman ang performance sa mga yun, ikakadiferensya lang sa. Saka meron siyang 5,000 RPM, so mas malakas talaga. Tamang-tama para sa mga matitigas na kahoy. So actually ito ay nabuksan ko na. Papakita ko lang sa inyo. Ito siya mga hanalin, assemble natin. Ito yung mismong machine. Ito ay plastic. Makapansin nyo, plastic ito pero makapal siyang plastic. Saka ito naman, alloy siya. Alloy kaya matibay. Medyo makapal din. Nga pala. So magkaan lang siya. Ganito lang siya. Ito yung harapan niya para sa ating blade. Hindi gusto natin ilabas yung blade. Kunin lang natin ito. So ang cutting dip niya ay 10 inches. So mataas pa yan. Hindi ko lang sinagat. So, tamang-tama na siya kahit saan mo siya dalhin, hindi siya bitbitin. Pero ito, meron pa siyang stand. Kung gusto nyo mataas, may stand siya. Bali, napuko na yung stand. Nakadepende nyo kung gusto nyo gamitin yung stand o kahit yung ganito lang. Pwede. Meron siyang table. Para dito, kabilaan siya. So, malapad siya. Mamaya, bibigyan ko sa inyo yung sukat kung ano siya kalapad na ikabit ko na to. So, ikabit lang muna natin para mas madali tayo. Nahin ko lang ito. So, ipakita ko lang muna sa'yo. Meron din siya mga kasamang ganito. Yung ganito. Meron silang may guide ka na dyan para sa sukat. Meron din siyang kasamang pins. Yung guide mo rin kung magkatapas ka. Yung nakaklamp siya dun. Mama, papakita ko sa inyo. So, marami siyang mga kasama. Meron din siyang miter gauge. So, ito. I-assemble pa natin ito mamaya. At ikakabit natin doon. Meron din siya kasama ang tools para sa pag magpapalit tayo ng blade. Itong importante ito. Meron ang lagayan dito. So ito meron na siyang kasamang blade. Meron na siyang free. So ang kagandahan nito, hindi na katulad ng iba na yung extendable. Yung ganito lang siya kalit muna tapos hihilahin mo lang para ma-extend. So meron ganun. Pero ang mas pinili ko, ito mismong nakafix na. Kasi ang una doon, pag yung extendable na yun, although maganda rin siya, hindi siya magli-level. Ang bawat dito, pag in-extend mo na yun, mababa ng konti dito yun, parang ganito. Kasi pag in-extend mo to, medyo mabigat din to, mababa ng konti dito, hindi na siya magpapantay dito. So magkakadip pa rin siya yung pagtapas natin, kasi nakababa dito, nakaangat dito. Kahit pantay ang blade natin, pag medyo yung pinatabas natin tabi, magkakadip pa rin siya pa rin yun. So itong pinili ko talaga, yung nakafix na. So ipapakita natin yung kabit ko muna to. So ayan, kinabit ko na yung paa niya. Meron na siyang sarili niyang stand. So ngayon ilalagay naman natin yung
para sa extend ng table niya. Pinakita ko sa inyo kanina na para sa extend ng table niya para mas malapad. So ito yun. So, ayan mga kanalids, ikabit ko na yung extension niya. So, pinalibrate na rin. Tinignan ko para i-build talaga siya. Pantay dito, nandito. Hindi yung mababa dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag yung extendable na table, ilalagay na ito, extend mo, meron siyang tendency na bababa na ito. Bababa dito. So pag bumaba dito, yung tabas mo doon, bumaba dito, aangatin doon, yung tatabingin yung tabas natin. So kailangan, pantay lang siya. Mula dito, hanggang dito, pantay. So ganoon din dito. Kasi meron siyang support. Meron siyang nakatuko dito na, hindi talaga siya bababa. So magkapantay kahit gawin natin, pare-pareho sila. So halimbawa, pag mabigat yung tatabasin natin, meron siyang tendency na bumaba ito. Pag yung ang gamit natin yung extendable, hindi katulad dito na naka-fix. Ang magandaan ito. Ito, sukat ito, bibigyan ko sa inyo kung gaano kalaki yung sukat ito. Ito ang lapad niya, 37 inches. Saka yung 37 by 25 inches. So ayos na rin. So, kahit ganito, pwedeng siyang buhat natin pa rin. Kung kanya siguro bigat ng mga mahigit 10 kilos o mga 13 to 14 kilos. Ito, kailangan natin itong ilagay ito para meron tayong guide kung sakaling tatabat na tayo. So meron na pala ito, nilagay ko na mga ganito, mga tornilyo na pagsasabitan. Ito. Itong dalawa, meron siyang pangdugtong talaga. Papasok natin dyan para hindi siya bumaba. Kailangan pantay siya. Pantay dito sa blade natin. So, ang blade natin, papantay natin siya dito. Para yung sukat dito, katulad ng sukat dito. Tapos hipitan natin itong mga tornilyo dito sa so, ganun din dito. Kailangan ipantay din natin. Kung ano yung sukat na nandito, halimbawa nandito number 1, ganun din dapat dito. Para pantabat tayo, pantay. Dito tayo kukuha ng sukat na may gilid ng blade. So, pagka ganyan na pantay natin, ipitan natin dito sa ilalim. So, madali namang i-assemble ito kasi nga meron naman siyang mga butas na. Ako medyo nalilito kayo, meron naman siyang manual. Tingnan nyo lang dito sa manual. So, ayun nga. So, ang height niya, paktong-sakto lang para sa akin. So, tapos sunod natin, so,
Lagyan natin dito. Ito yung magsisilbing guide natin kung tayo magkatabas. So ito yun. Halimbawa, kung walang tayo ng kung gano'ng kalaki, dito meron siya ditong guide. Measurement guide dito. Yung pula dito. Ito makikita nyo lang dyan. Lagyan natin dito. So halimbawa pag sakto na, meron siyang lock. Ito natin dito. So hindi na tayo sa gagalaw. Tapos itong meter gauge ikabit natin. So ito makakapagsukat tayo dito ng 90 degrees, 45 degrees. So ayun, meron din yan dito. So nakikita natin dito 45 degrees, dapat mo lang dun meron siyang pointer para sa kung anong degree ang kukunin natin hanggang 60. So 45. Meron din siyang push stick para pag magtaba tayo, gamitin natin. Ito, dito sa baba, para dito, para hindi siya umuga-uga. Pero saka ko na ilalagay kasi hindi pa naman kailangan ito. Tapos ito, importante ito. Pag sa mga tulad natin baguhan, importante yung meron tayo dito na guard. Para dito sa blade. Lalagay natin dito. Ito kung may sukat naman dito, meron tayong guide dito para sa mga kung anong degree ang tatabasin natin. May 45 degrees. Ito sa 0. So i-adjust mo lang ito. So itong bilog na to para sa talim. Tapos kung i-adjust mo naman, i-push mo lang para naman sa 45 degree. Push mo lang yan. So pag hindi mo yung pinush, kahit ikot mo yan, hindi gagalaw ang talim. Dapat i-push mo kung ilalagay natin sa 45 degree. Pag babalik naman, ganun din, i-push mo lang para tumama siya dito sa may mga gear. Tapos ilak mo lang. So ang lapad nga nito, tulad ng sinabi ko kanina, nung wala pa tayo nito na roller na nilagay, 25. Ngayon 27 na. Tapos yung lapad niya 37. 37 ang lapad niya. So mamaya subukan natin kung talagang maganda siyang pantabas. So bago tayo magtabas o kaya paandar ng machine, dapat nakalibrate natin ito. Kung ito pa talaga ay pantay. At saka itong meter gauge, dapat accurate din ang sukat niya. So gagamit tayo ng, walitin ko muna ito para makita natin kung yung blade niya ay diretso talaga. So
kailangan makuha natin yung 45 degree niya. So okay naman, 45 degree na siya. So ang blade niya diretso naman. Saka check natin kung itong blade ay maluwag o mahigpit na. Saka itong guard, ito importante ito na guard, para pag nagtatabas tayo siyempre dito doon, yung ikot ito na blade papunta sa atin eh. Kaya pagdating dito baka iangat na bigla tapon sa atin, kaya importante ito na mayroong guard para ito yung maghihiwalay sa dulo, hindi na kakainin ng blade, hindi na siya tatapon sa atin. Kaya itong gamit dito na importante yan. Saka ito importante ito na meron tayong guard ng blade. Saka kung mag-ooperate tayo ng table saw, iwasan natin mga magsuot ng mga mahabang damit, mga Louis blade. Kasi baka piling sumabit yung dito sa talim ng blade, habang mga piling sumabit. Kaya mga bracelet, yun ang dapat na iwasan natin. Saka yung gloves, yung iba gumagamit ng mga gloves para nag-woodwork. Isa pa yun na pwedeng sumabit sa gloves yung talim nito, magka-problema pa. Kaya yun ang mas magandang kamay lang. Kaya ito, importante ito pang tulak. So ngayon, subukan na natin ngayon. Magtabas tayo ngayon ng halimbawa dito. So malinis ang tabas niya. Maganda ang tabas na diretso. Subukan naman natin yung 45 degree natin to. Ayos. Talagang kuha yung 45 degree. So maganda ang tapas niya. Yung plywood nga lang hindi. Subukan naman natin ito. Ito naka 45 degree din ito.
Ayos. Ayos ang tabas niya. Bukan naman natin sa kahoy. So yung tabas niya, pantay na pantay. So yun ang importante bago tayo mag-operate ng machine. Kailangan nakalibrate muna natin lahat para yung tabas accurate. Pati dito sa roller natin, roller guide. Subukan naman natin ng pahaba. So, sakto sa dos. Ang problema nga lang, pag ganito, tatabasin ng mga haba, bumabagsak siya dito, gumaganon. So, kailangan natin maglagay ng extension dito. Gawa natin ng lamesa, ng karugtong dito para pag mga malaking tatabasin, mahaba, at least pantay pa rin siya. Hindi siya bababa. Ganun. Habang tinutulak natin, diretso lang siya. Hindi siya bumababa. So, delikado yun pagka gumaganon. Maaaring tumalsik sa atin to. So, kahit ganito na sa kalapad, magaan pa rin siyang buhat-buhatin. Hindi siyang buhatin mag-isa lang. Lipat-lipat. Hindi na ilipat. Mabubuhat mo siya. Ganun-ganun. Magaan lang siya. Mga mahigit 10 kilo lang siya. So, yung paa niya, may rubber coating siya. So, kahit na lagay natin sa sementado, hindi siya dudulas o kaya tiles. Hindi siya dudulas masyado kasi mayroon siyang rubber. So, kailangan na talaga natin na maglagay ng hose pa dito para may sa bag sa ugas.
So, yun. So, matibay siya. Hindi mo na kailangan mag-extend. Ang kailangan mo na talaga dito sa harapan. Para kung sakaling tulad nga dito na mahaba, pag mahaba, diretso, bumababa siya, gumaganon. So, pwede siyang umalsik pag sumabit sa blade. So, maganda ang performance niya. Yung blade, matalim. Saka yung mga itong rack pins niya, saktong-sakto lang. Hindi mo siya ilipat-lipat. O ganito rin, ilipat mo rin. Nakalitin sa inyo kung saan kayo mas komportable. Okay. So, ayun lang mga kanawids. Sana meron kayo nakuha na konting idea kung sakaling kayo ay bibili ng table saw. Pero para sa akin, mas gusto kong ganito na hindi na siya ini-extend na inihila. Kasi nga, may tendency na bumaba ito. Pag halimbawa nagtabas tayo ng medyo mabigat, ganyan, mabigat dito, gaganon yan. So, ang tabas natin dito, tatabingin yan. Pero ito, tibay talaga kasi may tukod pa dito, may support. Saka malapad na rin siya. Tamang-tama lang talaga mga pang woodworking na mga pang DIY. So, yun lang mga kanalids. Salamat.